Hello, sa itong video vlog. Ito siguro yung part 2 ng Matabang Utak Weekly Show, 'di ba? Para na ako May si weekly show. Boy Abunda, 'di ba? Ayun, sino ba bisita natin ngayon? Si Mikwa, si Mikwa. Oh, 'di ba? Parang may nangyari lang. Pero wala. Okay, game. Umpisa na natin ng mga tanong-tanungan. Siyempre, pag nagtanong ako, Paghang. sasagot din ako. Teka lang, naghang ata. Bad trip naman to. Na 27. Naghang talaga doon. It's a sign. Yun. Okay na ata ulit. Ayun, gumana pala. Pero ang sabaw naman nun, parang ang daming nasayang na oras. Pero sige, tuloy na rin natin. Ngayon, umpisa tayo sa unang tanong. Masa na ba yun? Oh, tamo. Ang palpak ng video vlog. Ayan. URL mo. Hello. My spotless mind. Ayan, okay. Yeah, may spotless mind. Ako, tabang utak. Hindi nila alam yun kasi, di ba? Hindi Talaga naman ako nila alam. kilala kasi. Ilang months ka na sa Tumblr? Naghang, Hindi, sige, go lang. kasi itong vlog na to, nagsimula siya nung 4th year high school ako, tapos January nun, so, magdadalawang taon na to, yung vlog na to. Isa yan sa mga, supremo ng Hindi Tumblr. naman. Full name. Kailangan talaga. Huwag kang tatawa. Rosario Micaela Infante Marcela. Wow, haba. Espanyol ako. Radson Lopez Mendoza. Saan ka nakatira? Diyan lang. Di ba malapit na ako dito eh. Sa, Village East. Yung kailan sinabi talaga baka sundan niya ako. Basta doon lang ako. Sa Kainta. Basta ako, kahit saan, basta sa may bandang kanan. Oo nga pala. Sinabi ko talaga sa akin, di ba? Para sa'yo, ano ang love? Ay, mga ganyan tanong eh. Parang slumbook lang. Love is, ako kasi, para sa akin, alam kong love ang isang feeling kapag kapag lahat ng ginagawa mo, mahirap man o hindi, nakakatamad ba o hindi, alam mong worth it. So, pag ganon, alam mong worth it lahat ng ginagawa mo, kahit mahirap para sa'yo, mahal mo na yung taong yun. So, love yun kapag handa kang mag-sacrifice tapos alam mong hindi mo kailangan ng kapalit. Yun Ang nga. haba. Basta yun na yun. Yun ang love sa kanya. Sa'yo? Sa akin ang love, wala. Ayun, patuloy na hinahanap ng karamihan kasi hindi maramdaman, di ba? Pero ang love kasi, nasa, naman yan eh, nakapalibot naman sa yan. Kumbaga may hinahanap ka lang na tao na gusto mong iparamdam sa iyo yun. Kahit na marami na yung nagbibigay sa'yo, no? Ayan, Diba? siyempre pagkatapos na paano ang love, paano Shit naman daw naman. mag-move on. Kasi ako, sige na nga, magiging honest. Kasi nung ako, yung huling relasyon ko, 2 years ago pa. So, matagal ako bago naka-move on completely. As in, hindi na, wala nang kahit anong drama. Yung ginawa ko lang, finil ko na, tinanggap ko na malungkot talaga ako. So, umiyak ako. Hindi ko din i-prive yung sarili ko ng iyak at ng lungkot. Tsaka, hindi ako nagmadali. Kasi kapag minadali mo, anong point nun? Tapos, pag nagmadali ka, hindi ka pa pala ready, ikaw din yung talo. So, pag mag-move on ka, dapat, dahan-dahan lang. Tsaka, yun, umiyak ka lang kasi hindi naman maling umiyak. Kasi nasaktan ka naman. Tsaka, wag kang matakot. Ito, wag kang matakot magmahal ulit. Kasi, Tama. Bakit ka matatakot? Wala rin mangyayari sa'yo. Kasi, love makes the world go round. Yung iba may mga boundaries pa, yung tipong tatanungin mo kung pwede bang manligo, sabihin mo, hindi pa ako move on eh. Sayang yun, malay mo, yun na Oo yun, nga, diba? diba? Sayang yung pagkakataon. Pag may chance, wag kayong humindi. I-try mo lang kasi hindi mo malalaman pag di mo tinry. Diba? Oo, tsaka yung lahat ng kung anong mga edad, ano ka pa lang,
16 to 19. Wala, hindi totoo yan. Mga sinasabi ko sa inyo. Ang mga true love na yan, mga 23 yan, 20 plus. O pag may trabaho na kayo, swerte nyo na lang kung matindi yung foundation nyo ng ano. Tsaka Pero matino talaga. bihira na yung umaabot ng mga kunwari high school naging kayo. Posible nang hanggang ano yan. Diyos ko, hindi totoo depende yun. na, oo. Depende kung may director buhay nyo, biglang may twist, di ba? Sa mga pelikulang scripted, nagkakahiwalay talaga eh. Mahirap din kasi yung ganun kasi nag-iiba, everybody changes. So, minsan, kahit sabi mo, tanggap ko yung taong yan buong buo. Pag may nangyaring hindi mo pala kaya tanggapin, wala, hanggang dun lang talaga. Nabigay mo na lahat. Hindi mo talaga kaya. People change, people always live. Sorry, ang drama. Ang emo ko ba? Sorry. Hindi naman. Okay, next na ba? Magkaiyakan kami. So, paano maging masaya? Pagkatapos ng laman. Para sa'yo, paano maging masaya? Ako, hindi naman sa mababaw, pero optimistic kasi ako na parang kapag merong mas mangyayari, ako yung tipong, hindi, okay lang yan. Ang pagiging masaya kasi, choice mo yan. Kung paano mo titignan yung bawat sitwasyon. So, kung para sa'yo, lahat na lang nega, hindi ka sasaya. Nega. Diba? So, kung iniisip mo lang lagi na okay lang yan, lagi may paraan, edi, magiging masaya ka kasi hindi ka nababurden sa sarili mong pag-iisip. So, lahat yan, nasa pag-iisip lang. Because happiness is a choice. Tsaka, para mas maging effective yung pagiging masaya. Yung every small detail nga, yung lagi kong sinasabi sa vlog ko na basta yung, halimbawa, may nakita kang, kunwari, chocolate sa ref, maging masaya ka kasi swerte mo kasi may chocolate. Yung iba walang ganyan. Basta tapos, yung sa mga effort na ginagawa ng tao, yun lahat ng taong gumagawa, so appreciate mo, hindi yung kung kailan ginawan ka lang ng effort ng taong gusto mo, tsaka ka lang sasaya, tsaka kikiligin. Ano ka ba, buhay ng tao yan, kumbaga nag-aksaya, hindi naman nag-aksaya, kumbaga ginamit niya yung konting oras na yun sa buhay niya na di na niya pwedeng maibalik, di ba, sa'yo, so sayang. Problema din kasi hinahanap lang natin yung gusto natin makita. So, kapag andyan yung ibang kind of thing na makakapagpasaya pala sa atin, ini-itsipwera natin kasi akala natin hindi yun yung gusto natin. Favorite song? Ngayon, yung favorite song ko, luma na to yung Superhero, yung by Dante Rowley. I can be a superhero, baby. Yun lang yung alam kong part. Basta yun. Ano ba favorite song ko? Wala naman natang favorite song. Basta yung kabit. Kaya ito namin nilagay, no? Ito na akong tawa doon. Siguro ano na lang, I could not ask for more. Kaso hindi ko pa siya paborito ngayon, wala pa akong pag-aalayan. Kaya, huwag na itong favorite album. Sige. Favorite book. Favorite book ko, yung pinahiram sa akin ni Clarence noon, yung A Million Little Pieces by James Frey. Tungkol siya sa addict. Hindi naman sa addict ako, pero nakarelate ako kasi ang galing niya mag-describe ng feelings na kapag yung pagkasulat niya sa libro, totoo. Siya yung high. Oo. Nakaka-high. Hindi naman. Pero sila. kasi basta nararamdaman mo yung pinaparamdam talaga ng author. Tapos ang galing, makaka-relate ka kahit hindi ka addict. Yun, mensahe sa mga umiibig. Ingatan nyo yan. Kasi, hindi man minsan, pero ingatan nyo kasi it's genuine. Kung genuine nga talaga yung pagmamahal nyo. Kasi, hindi lahat ng tao, meron taong iniibig at nahanap yung taong iniibig nila. So, ingatan nyo yan, huwag kayong magloko dahil lang gusto nyang magsaya na feeling nyo, nasasakal kayo, or feeling nyo lang na parang nakakasawa. Akala nyo lang nakakasawa, pero hahanapin nyo rin yan pag nawala. So, habang nandyan pa sa inyo, huwag nyong iti-take for granted. Yun, ang sa akin naman, mensahe sa mga umiibig, maging thankful. Kasi, yun nga, sabi nga niya, hindi naman lahat meron yan ngayon. Kumbaga sa'yo, maaga mong nahanap yan. Swerte mo. Swerte niya. Kami, naghahanap pa rin. Ako nga di ba? Ang hilig-hilig kong
payo-payo sa love na yun, pero Wala. ako yung nagpapayo na paano wag maging torpe, pero ako yung torpe. Wow. Ewan ko kasi, hindi ko alam kasi nahihiya. Hindi naman sa nahihiya ako. Pero, Naiyak wala ka lang. talaga? Parang, parang landi muna. Tapos pag Mm. pumatol siya sa landi, yun na, parang madali na kasing i-second step yun eh. Sabagay. Yun. Ano pa ba yun? May isa pa eh. Mensahe sa mga wala pa. Ayan. Ano ba? Sige, mensahe ko sa sarili ko. Okay lang yan kasi. Okay lang. Hindi kasi, i-enjoy nyo yan. Kasi kahit tingin nyo na ang lungkot, masaya din. So, habang wala pa, huwag nyo i-deprive yung sarili nyo ng fun or ng mga bagong things na gusto nyo itry. Kasi hindi nyo magagawa yung, gawin nyo yung mga bagay na hindi nyo pa, na alam nyo hindi nyo magagawa pag meron kayong boyfriend or mahal. Pero wag naman kayong mag-wild. So, wag kayong malungkot. Yun na lang, wag kayong malungkot kasi maraming tao dyan. Ako naman, darating yan. Darating yan. Oo, yun nga yun. Pero darating Parang naman talaga. binlag ko lang Delete ata effort. kanina yung darating din yung araw na hindi ka na maghahabol kasi may darating, may sasalubong, ganyan. Pupul ka naman. Okay, Naiyakan. okay, Narinig ko ngayon. okay na yun. Oo. May isa pa, ano ba yung tanong na yun? Mensahe sa mga bago sa Tumblr. Wag kayong magpa-apekto sa mga issue. I mean, Yan. ano na lang, walang basagan ng trip. Gawin nyo yung trip nyo, pero sigurado yung wala kayong... Basta wag kayong mambasag ng trip, yung tipong alam nyo nakakasakit kayo ng dignidad or nakakabawas kayo ng pagkatao ng isang tao. Alam mo yung ganun. Pero, gawin nyo lang yung gusto nyo. Kung may mang-hate man, bahala sila. Hindi naman may iwasan yun eh. So, go lang. Kung saan ka masaya, dun ka. At basta alam mo kung ano ka, kung alam mo kung kaya mo panindigan lahat ng ginagawa at pinagsasabi mo, go ka lang. Pero kung hindi, wag na. Ayun. Ako naman, ito na yung siguro best time para magsabi. Yung tipong pag alam yung fina-follow kayo ng mga pinaparinggan nyo, huwag nyo nang sabihin. Kasi, syempre, kahit hindi sa kanila yon ginagawa naman nila, ano na lang iisipin nila sa, di ba? Kumbaga, ano na lang, keep mo na lang sa sarili mo. Kasi, yun nga, lumalabas minsan na pag wala ka ma-vlog, lahat napapansin mo na lang. Ako nakatagal din ako sa Tumblr ng wala naman akong inaanong tao kasi mga tao lang rin naman nagja-judge kung ano yung mga pinapakita mo, ganyan. Kahit, kumbaga wala kang meaning na binibigay, sila yung nagbibigay ng meaning. Tsaka yun nga, vlog ka lang ng vlog. Huwag mong intindihin yung kung walang nagbabasa, walang ano ba to, walang nakaka-appreciate, walang notes. Kumbaga lahat naman pati ako nag-umpisa ako ng as in wala. Never din ako nagpa-promote kasi nga nakakahiya. Hindi pa uso yun. Oo, tsaka ano nga ba to? Yun, hindi uso yung exchange vlogs, yung mga promo for promo. Ay, promo for promo ata ano yun, sa mga ibang bansa, sa mga photo vlogger ata yun. Kasi hindi ba naman kailangan mag-text post pag may mga foreigner nakakahiya Tagalog, hindi na maintindihan. Tsaka wag kang magpapapromote kasi ngayon nga masakit nga pag may nag-unfollow yung pag hindi nila na-meet yung expectations mo yan. So maganda yung nagbo-vlog ka tapos may nagfa-follow sa kasi magaling pinalo ka nila kasi gusto nila. So kahit ano nang mangyari, hindi ka naiiwan niya. Tsaka yun, minsan try mo rin sumama sa mga meetups na ganyan. Pag malayo naman, magtanong ka, magkanda kayo ng meetup dyan sa place nyo. Sayang Yun, yung haba na sinabi ko. Pero tama naman kasi yun. Kasi merong ibang tao na, ewan ko kung bakit, pero hindi naman sanay, ginajudge ko sila. Yung pag nagpapapromote, parang minsan na, parang, ay, sana hindi na lang. Kasi kaya naman nila Feeling ko, wala lang sila masyadong confidence sa sarili nila na kaya nila. So, wag nyo iisipin yun. Isipin nyo lagi na merong magpa-follow sa inyo dahil sa kung sino kayo at hindi dahil kayo. Diba? Tsaka, sa tags, dapat active kayo sa tags. Halimbawa, nag-post kayo ng text post tungkol sa love. Lagyan nyo ng tags na love, thoughts, pag-ibig, ganyan. Para makita. Ayun kasi, yung iba, nagbablog ng wala naman sa tags. Pero kung trip nyo lang naman talaga magsulat, edi yun nga. Yun nga. Wala siyang goatee.
Ayun, okay na. 15 minutes na. Oo nga. Ang galing. Sige, magpapaalam na kami. Bye-bye. Sana napanood nyo lahat kasi Oo nga, baka tinanong full yun. ano yan. Full info yan, di ba? Sige, bye-bye na. Ako po si Matabang Utak. Ako po si My Spotless Mind. Bye-bye.